Wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng kanyang bahay ang dating OFW na si Annalyn Rimbulat. Ayon sa Numancia Police, nitong Pebrero 18, alas 9 pasado ng umaga ay nakatanggap sila ng tawag na may natagpuang patay sa Pusiw, Numancia, Aklan. Sa kanilang pagresponde, natagpuan sa loob mismo ng bahay ang bangkay ng biktima. February 18 kaagahon ay may nagtawag kamon iya nga roy nga ni ay may nakitaan nga patay igto sa barangay Pusiw iya sa Banwa Numancia. 9:30 abi kami nakabatan itawag halin sa aton nga Numancia MDRRMO. Nakilaga naton ro nga biktima nga ra si Annalyn Rimbulat, bali 59 years old at imawra. Sa pagsisiyasat ng kapulisan at kapamilya ay nawawala rin umano ang cellphone ng biktima. Pag-imbestiga abi igto pag-agto itong time nga tong nakita imaw hay waot ang nakita ra nga cellphone ay suno sa pamilya at biktima may anak ka nga cellphone pero waot ang nakita sa rato nga pagresponde igto. Dahil sa malakas na kutob ng mga kaanak na hindi natural death ang nangyari kundi may pumatay kay Annalyn. Kaya nagdesisyon sila na isailalim sa otopsiya ang bangkay nito. Nagpatigayon man kami autopsy, gin-autopsy rugawas aton nga biktima. Sa autopsy result ay nakita na nagtamuraw ng sugat dulot ng pananaksak si Annalyn sa kanang bahagi ng katawan. Dito na nakumpirma na pinatay nga ang biktima. Ana gid nga cause of death hayro blunt force injuries to the head and stab wounds to the body. Ngani hay may una nga imo nga it's either nga nabunggo imo or ginhungod imo nga ginbunggo ra ng uho. Ag may nakitaan man nga mga binunan sa anang parte at anang gawas. Initial kamon aton nga crime laboratory may daywa nga ka stab wounds imaw nga naangkon. Sige kampi lang ma'am. So anang pagkul. Iya sa right sir, right sa kilid nana. Aguwa sa mga penetrating wounds abinana sir no kat nagtagos gid asa anang gawas ay may una man imo nga mga punctured wounds. Kung bagahay punctured nga hay matsagin toslok nga wa tabaga nagsugod. Kaya nagpatuloy sa pagkalap ng ebidensya ang kapulisan para matukoy ang sospek. Agong bisay katohay wa gid nagpunduro aton nga naman siya PNP sa pag usoy it lead ag mga ebidensya kapin pagidro aton nga mga eyewitness base ko may nakakita sa raya nga insidente ay sigidas gidro amon nga pag-usoy kapin para mga CCTV footages nga pwede namon nga mabugan it lead sa raya nga insidente. Sino nga ba ang may kagagawa ng nasabing krimen? Gayong wala naman raw nakaaway si Annalyn sa kanilang lugar. Makalipas ang 6 na araw, gabi ng Pebrero 24, isang kabarangay ang lumapit kay Kapitan Alan Rose. Nagsumbong ito na mayroon raw na ibinibentang cellphone sa kanya. Ang cellphone raw ay may mga larawan ng biktimang si Annalyn Rimbulat. Mga 11 o'clock nung Saturday, pumunta dito yung bibintahan sana ng cellphone ng biktima na pinatay dito sa amin. Nakita niya yung home screen ng cellphone is yung picture ng namatay dito, ng pinatay dito na babae. Kasi yung cellphone is wala namang walang password. Kaya na-open niya. Tiningnan niya lahat ay positive na yung sa loob ng gallery is puro picture. Lahat is picture ng biktima. Ang cellphone ay ibinibenta raw sa halagang 1,500 pesos ng isang lalaki na kinilala sa pangalang Emilito Alapag. Sabi sa akin nung pahiramin mo muna ako 1,000 para, siyempre sabi kasi niya, bibilhin niya yung cellphone na halagang 1,500. Ibinibenta raw nito ang cellphone sa mga tricycle driver. At isa nga sa napag-alukan ay ang driver na si Edwin, na agad naman na nakapagsumbong sa kapitan ng Barangay Pusiw. Yung taga dito na sa amin na yan na bibentahan sana ng cellphone is bumabiyahe ng panggabi. Sa Kalibo po. Opo. Tapos doon sila nakapark sa may Andox, Kalibo, Ross Avenue. Yung suspect na yan is binibenta niya, nilalako niya sa mga driver yung cellphone. Tinanong niya kung sinong babae na yan sa cellphone na yan. Sabi nung suspect, asawa ko yan.
Kasi aware na yung ano yung taga dito na yan sa amin na ngayon nga yung nawala yung cellphone nung pinatay yung biktima na Yung pinatay babae. dito sa amin. Tapos sabi niya sa suspect na yan is sige ako na lang bibili. 1,500. Uwi ko muna sa bahay namin, patitingnan ko sa sa asawa ko. Oo, sa Kung misis. magustuhan ng misis ko. Yun nga. Nagtiwala naman yung suspect na yan. Yun nga, dinala niya dito. Pinuntahan nila ako dito. Humingi sila ng tulong sa akin. Tapos, inano niya yung tsuhin niya. Positive na kilala naman ng ng tsuhin niya. Na yun nga, yung may-ari ng cellphone na yun is yung pinatay dito sa amin. Agad na aresto ng kapulisan ang suspect na si Alapag. Ginawa natin is, nag-contact tayo sa Numancia PNP. February 24, hay may information kami nga na buo nga roy nga ni nga cellphone it aton nga biktima hay ginabaligya isang katawo igto sa Banwa it Kalibo. Sabi nung bibili ng cellphone na yan is, Kap, natagalan ako dito, baka maghinala at umalis na lang. Hindi na natin mahuli. Yun nga, sabi ko sa kanya, sige, huwag na natin hintayin yung police. Importante, nakakontak na tayo. Sige kako, una ka lang, tapos susunod kami sa iyo, nakamotor din kami. Tapos pagdating namin sa may Numancia Kalibo Bridge, di ba, may diyan, may nakadetailed na 2 pulis ng Kalibo. Opo. Yun dinaanan ko yun, tapos hiningan natin ng tulong. Tapos yun, pumunta na kami sa may Andox, andun pa rin yung suspect. Naghihintay. Opo. Yun yan, nakausap rin yung taga rito rin sa amin na bibili ng cellphone. Ipinakita niya yung 1,000 pesos, tapos maya-maya naman dumating yung yung hininga natin ng tulong na taga Kalibo PNP. At na-aresto na siya. Yes. So agi-agi ro ginubra it aton nga naman siya PNP hay nag-coordinate sa aton nga katapo it Kalibo PNP para nga ni mapatigayon do aton nga nga entrapment operation against sa raya nga gabaligya it cellphone nga natigayon ro aton nga entrapment operation ag nadakpan dato nga tawo agroy nga ni hay napasakaan imaw it kaso ag nabaton matait aton nga piskalya. May posibilidad nga ro igapasaka namon nga kaso based man sa autopsy result ag based man sa ginako it aton nga suspetsado hayro robbery with homicide. Sa panayam ng PV News Online sa kanya, inamin nito ang krimen. Pagnanakaw lang sana umano ang kanyang motibo, pero dahil sa nagising at nanglaban ng biktima, kaya pinatay niya raw ito. Anong pangalan mo, kuya? Emilito, Imbelito. Alapag. Tapos mga bagay. Tapos pro tuwog unta ng mga kay ipinayro yung sulo ng bagay. May iwa gabi. Kay magtos sa kusina. Ay pag kuha na ako na bukas sa kusina. Kaya buksan ko do kusina, nakasugod ako. Tapos magto ko sa may sopa. Ayaw na nagagubog. Tapos ayaw naman nanay. Gagubog para siya natugog araw. Ay magto sa may barakaran na buksan ko, hindi mabuksan. Ay bumalik ko sa nangugban. Ay magtawa na rin ako. Kato rin ako ng mga gang ko, maga ba? Yung takpakot maga ng babawod ni kasingkit. Ay umurusay mo, nahugog ko sa nangugban mo araw. Kato, dumugan na iwa. Bago hindi makaurusat na yan, sinakyan ko yung mga aging oo. Natuloy yung naging takot. Kahit gambong ka nga, Leo. Tapos nagsingit mo kay nanay na nagbalikid si nanay ka ko. Ay tuwok dumdo ko masingit ay una bidya ko ka tungtong ka na. Ay dumdo ko masingit si nanay nagbalikid mo dahil si nanay nagkatulog. Kato ka kapatay mo. Tapos pagkapatay, inggoyod ko masakwan. Piyak kwarto ba ya? Rayang insidente nga ra, ginaako Oo, ko ta. ako nagpan. Ako ta nagpatay sa yung biktima. Sa pamilya is nabigyan na ng hustisya yung pagkamatay ng kapamilya nila. At sa mga kabarangay ko ay mag-ingat pa rin tayo. Kahit na nahuli na yung suspect nun or gumawa nun is mag-ingat pa rin tayo lalo na paggabi. Dapat i-secure natin yung mga pinto natin, yung bahay natin para secure naman yung pamilya natin. Paabot gid kami it amon nga condolences sa pamilya it aton nga nga biktima agro amon nga tagipusoon hay una gid para kinyo sa pag suporta ag syempre hay iya sa part it amon nga naman siya PNP hay amon gid nga tinguhaon ag ubrahon do amon nga
masarangan nga ang matawan gid it hustisya ro inyo nga pamilya. Ag sa aton man nga pamuyo ay hindi ka mo magkahadlok sa raya nga insidente nga natabo nga ra dahil isa ra sa makabig naton nga isang isolated case. Gani ro aton nga obrahon para maprotektahan naton do aton kaugalingon hayro bantayan mismo ro atong panimagay nga hindi gid masugod it ibang tawo kapin paro manakaw nga ra. Ag sa pumuyo naton iya sa banwa it numan siya ay ginaapila gid namon nga kung may nasayran gid man kamo or na witness gid man ninyo ray nga rang insidente ay hindi kamo magkahadlok ay iya kami sa numan siya PNP para magatao it protection ag security kinyo ag para man hay makabulig iya sa amon nga pag-imbestiga sa ray nga nga kaso ngani ay ginaayo gid naton do atong publiko ro inyo nga hamili gid nga bulig ag kooperasyon para sa ikasulbar itay nga aton nga kaso. Pangayo, pasensya na ay uwa man ko na ako nunday. Alin mo ay agang hindi ka natin balik mga kabuhay. Ngayon, pasensya ma kung alin itaw mga parusa ka ako na ibatunong pala tamakon. Ito ang PBB News Online.